Ang dating driver ng UV Express na si John, mas pinili na niyang magmaneho ng electric bike ngayon. Ang kanyang ruta ay sa bahagi ng Divisoria, Maynila. Mas convenient anya ang pagdadrive ng e-bike bukod pa sa mas malaki ang kanyang kinikita rito. Usually po nasisiraan kami gulong, mga minor lang naman po yun. Number 1 lang po bawal kami sa tubig. Kasi electric po at the same time bawal sa tubig. Bawal mabasa. Oh, paano mo nalalaman na wala ng battery? Nadi-drain po siya. Ayan po, yung pinakapula niya po, yan na po yung hudyat na malulobat na po siya. So pag pula na po, umuwi na po kami niyan usually. Yung iba naman po, may isang kulay green pa, umuwi na po. Sa isang araw, gano'n mo katagal nauubos yung... Ito po, itong saksak ko na po ito, tumatagal po ito ng 5 oras hanggang 6 na oras. Nakadepende po kasi yung kain ng baterya kung gaano kalayo yung ikot. Tama. Pero pag ganito po, simula dito hanggang Pedro Hill, makaka-5 balik po siya. So yung kita mo magkano? Minsan po, 1,000. Labas na po yung boundary. Oo, naisip mo na. Opo, naiuwi ko na po yun. Malinis na po yun. Araw-araw yun. Opo. Pinaka-ano na po yun, pinaka-fix na po yun 1,000. So mas gusto mo itong e-bike? Opo. Andito tayo, nakasakay dito sa e-bike. Ito yung mas marami ng umiikot na e-bike kaysa sa tricycle dito sa bahagi ng Divisoria, Maynila. Pero ang init na, mainit na kasi 1:30 na ng hapon at dumadagsa yung mga taong namimili dito sa Divisoria habang papalapit na yung pasukan ng mga bata sa eskwelahan. Ito po. So, 20 ang bawat pasahero, kahit malayo man o malapit. O, yun. 7-seater yung sinakyan namin. Smooth travel, higit sa lahat, walang usok na malalanghap kumpara sa ilang jeep na nagbubuga ng maitim na usok kapag bumibiyahe. 8 oras ang itatagal ng e-bike na ganito. Ito po kasi, per tao siya. Per tao. Hindi po katulad sa may per service po kasi yun. Tsaka po yung kami po, tuloy-tuloy po yung biyahe namin. Kaso lang po, may oras po ang namin, ang biyahe. Kasi po, malolobat din po ito. Magkano naman po kinikita niya? Siguro po, mataas na po yung 1.5, ganyan. Araw-araw? Opo, araw-araw po yun. Ang mga katulad nila hindi na problema sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kung sa konsumo sa kuryente, matipid naman daw ang e-bike. Suportado ng gobyerno ang maging major player ang Pilipinas sa e-vehicle industry. Welcome kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ugnayan ng public at private sector ng mga electric vehicle sa bansa. Join BBM Movement now! Tumutok lagi sa mga balita at impormasyon dito sa BBM Movement FB page. Siguraduhin i-click ang follow, like, at share sa aming social media accounts. Sumali rin sa iba pang giveaways at magkaroon ng tsansang mabigyan ng brand new cellphone. At sa hinaharap, marami pa. Dahil sa BBM Movement, gusto namin pasog ka! BBM Movement. Bansang busog ang mamamayan.